mas mainit at napakainit. Templado, pero lahat yun, mainit yun. Tama po ba? Yung mga nanay natin, malalaman lang yan na mabuting ina kung masarap magtimpla ng luto ng pagkain. Meron ba kayong nanay na masarap magtimpla ng luto ng pagkain? Ipagpasalamat nyo sa Diyos yan. Yung mga, pwede bang palakpakan natin yung mga nanay na marunong magtimpla? Amen? Kasi pag wala ho sa timpla, hindi ka ginaganahan, ano? Tama po ba? Nung bata po kami, dahil yung kapatid kong kuya ko, nagtrabaho sa ibang bansa, yung ate ko nasa Amerika na. Ako yung panganay, pangatlo. Nako, lahat ng assignment na sa akin. At ang pinakamalungkot na assignment, ako tagapagluto. So sa murang edad, wala na yung kuya ko tsaka ate ko, ako nagluluto bilang tulong ko sa aking ina. Tapos yung pangalawa ko namang kapatid, babae, nagsimula nang natututo na rin magluluto. Ang problema, pag yung kapatid ko babae nagluluto, wala nang gustong kumain. Siya yung babae, pero hindi gaanong marunong magtimpla. 11 kami magkakapatid, yun lahat ng bata, pag siya nagluto, walang kakain. Bakit? Alam na namin yan, kahit hindi kami prophet, mapupulpil. Parang ganun. Pag ako nagluluto, gustong-gusto ng kapatid ko kasi inaalagaan ko talaga yung timpla. Diba? Kung kayo nanay, naintindihan niyo ako. Kung magluluto ka, kahit anong sarap ng mga binili mo sariwang isda, masarap na karne, pero pag hindi mo yan natimpla, walang kwenta. Amen. Nagsimula ako dyan upang ipakita ko sa inyo, bakit maraming simbahang walang kwenta? Kasi walang timpla. Di ba? Ang mga simbahang hindi tinimpla, yan yung mga walang lasa. Kasi ang simbahan po, tinitimpla rin yan. Can I have amen? Tinig mo yung katabi mo, mukhang hilaw, hindi makain. Di ba? Tama, siya naman, sobra pait. Di ba? Pinagalo-halong miyembro, pag hindi mo tinimpla, ay karumal-lumal ang hirap. So sa araw na ito, titimplahin natin ang simbahan. Okay? Sino gusto magtimpla ng simbahan ngayon? Kasi hindi tayo matanggap ng tao sa labas. Kasi sobra asim. Sobra judgmental eh. Parang gano'n, no? Yung namang kapatid mo, gusto mo siran, hindi ka rin matanggap. Kasi iba din ang lasa mo. Para sa akin, meron nang ginawa si Lord na timpladong simbahan. Are you still here? Ha? Nakatimpla na yan. Ang simbahan, nung ginawa ni Lord ng simbahan, after mamatay sa krus ng Kalbaryo, meron ng timplahang unang mamamayan na Kristiyano. Ang tawag ko doon, yung mga New Testament Christian, sila yung unang niluto na ipapakain, ipapatanggap sa mga tao. Nako, ang daming tumanggap. The Bible said, even this church was able to turn the world upside down. Ang daming naniwala. Timplado kasi. So, pakita ko to sa inyo sandali. Bakit sila, wala silang Bible school nung time na yon? Wala silang denomination. Tapos, pinipersecute sila, pinapatay sila. Pero, ang simbahan ay napaka-epektibong lumalago at lumalaganap. Ibang klase yung church noon. Kahit i-persecute sila, kahit patayin sila, kahit huliin sila, dumadami pa rin. Sinaliksi ko ang simbahan, sabi ko, Lord, ang ganda ng timpla nila. Ano ba mga rekado? Magandang tanong. Ano ba rekado nyo dyan? Di ba? Ang tinignan ko sa New Testament, ang rekado nila ron, wala sa rekado natin ngayon. In fact, sabi ko nga may na-discover ako. Alam nyo ba, ng lahat ng meron tayo ngayon, wala sila nun. Kaya sila lumago kasi wala sila ng meron tayo. Tapos, meron naman sila nang wala naman tayo.
Kaya siguro hindi tayo lumago. Kasi ang dami nating meron na wala sila noon. No? Like for example, meron na ba silang ushering team noon? Wala. Meron na ba silang tambourine dancer? Wala din. Baka naman meron silang dance ministry. Wala din. Meron ba silang worship team? May banda, yung music team? Wala rin. Teka muna. Meron ba silang multimedia team? Wala. Meron ba silang tech team? Wala. Wala lahat yun, Bishop. Wala. Hindi kasama sa timpla. Are you listening? Tayo, kompleto. Ang daming timpla. Ano yung timpla? Bago magsimula, may mga usher. Maganda nga, welcome po. May mga usher pa doon. No? Nung araw, pag nag-usher ka, patay ka na kaagad. Patay ka na kaagad. Hindi rin pwedeng kumanta, patay din. Hindi pwedeng lahat patay. So, hindi nila pwedeng ilagay yung rekado natin sa rekado nila. Are you listening? So, wala silang ginawa. Ang tindi ng persecution, pinapatay sila. Stephen, pinatay. Si Christ, ipinako sa krus. Nag-resurrect. Ang dami nilang ingat na ingat sa timpla. Amen. Kaya pala sila lumago. Kasi, nakita ko, wala sila ng mga meron tayo. At kaya hindi naman tayo lumalago kasi ang dami nating meron na wala naman tayo nung meron sila. Naintindihan nyo? Ano kaya yung meron sila na tinimpla nila? Sarap ng lasa. Naniniwala mga tao, nag-spread ang gospel. They turn the world upside down. Samantalang tayo, isang probinsya lang, isang barangay lang, di natin mapataob. Bakit? Wala kang lasa, hindi ka timplado. Are you listening? 1988, nagpastor po ako. Pagdating po ng 2003 and 4, may napansin ako, sa pagpapastor ko for the last 15 years, hindi ko matimpla ang simbahan ko. Hindi ko mapalago. Nahihirapan akong palaguin kasi hindi pa ako marunong magtimpla. Are you listening? Ang problema, walang mabiling recipe. Ha? Yung bang eto recipe para masarap ang timpla ng simbahan mo? Walang interesado. Interesado tayo. Bili tayo ng makintab na damit ng ating mga tambourine dancer. Dapat makintab. Tapos dapat yung mga tambourine nila may mga laso. May mga ribbon. Yung worship team natin dapat may mga pausok. Tapos, may mga patay bukas na mga umiikot na ilaw. Malamang kung si Apostol Pablo o si Pedro dumating dito, sabi niya, ano to? Meron po kaming conference ang church. Ha? Ibang-iba church ngayon, sasabihin niya. Ba may mic pa sila? Di ba? Ang dami siguro, sabi ni Paul. Kasi yung ilaw, patay bukas eh. Tapos nakagano naman si Pedro. Kasi ang daming usok, may smoke machine eh. Sabi, kami walang pausok eh. Glory to God ang bumababa sa amin. Ibang-ibang timpla eh. Say amen. Sabi mo nga sa katabi mo, malamang nasa timpla to. Yung mga simbang hindi lumalago, baka naman wala kayo sa timpla. Pag may mga lumalagong church, malamang yan, tama timpla. May cell group. Sino rito cell group leader? Hindi naman lumalago, wala ka sa timpla siguro. May pastor ba dito na lungkot na? Noong 2003, 2004, wala sa timpla ang simbahan ko. Ang Doulos for Christ ay nasa 200 to 250 lang. But I know during that time, God is leading me na timplahin ang simbahan. It's not easy, kasi hindi naman ako marunong, pero tinry kong magtimpla. After 3.5 years na timplahan, tikiman, nung matikman,
lumago po ang simbahan ng 3,500. Timplado na ang simbahan. Sino gusto sa umagang itsapong ito na matimpla ang simbahan mo? Nasa timplahan to eh. Kanina, nasa tulakan eh. Turo namin kaninang umaga. Ano nagtutulak sa'yo? Pangalawa, ngayon naman pupuntahan ko, anong klaseng timpla ba ginagawa nyo sa simbahan nyo? Baka naman isang luto mo, panis na kaagad, walang nabebenta, walang nabibili. Are you listening? Para sa akin, ang simbahan ng ating Panginoon ay isang napakagandang simbahan. Huwag mong i-underestimate yan. Bago iniwan ni Lord, templado na yan. Si Amen. Ipapasa mo na lang yung timpla. Tama po ba? Acts chapter 2. Buksan natin sandali. Acts chapter 2, verse 42 to 46. Tingnan niyo po ang simbahan nung unang panahon. Okay? Basahin natin ha. Ito yung timpla nila. Okay? They devoted themselves to the apostles' teaching. Ha? Nabasa niyo yung they devoted themselves to apostles' teaching. Ibig sabihin, they are devoted sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan ang una. Pinag-aaral nila talaga Bible. Ngayon, iba, they devote themselves. Devote. Hindi devoted ha. Devote. Mga laklakers habang nagpa-Bible study. Iba ngayon eh. Iba timpla. Sa kanila, devoted. Ngayon, lasinggero, devote. Nababago mensahe. Iniba timpla eh. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayers. Mababasa niyo po dyan yung kanilang teaching, fellowship, and prayers. Nababasa niyo? Next verse, 43, everyone was filled with awe, and many wonders and miracle signs were done by the apostle. Ibig sabihin, may miracles. Nagpe-pray sila, nagpe-fellowship sila, pero meron silang kasamang supernatural manifestation. Verse 44, ang sabi, and all believers were together and have everything in common. Ibig sabihin, sila po ay nagkakaisa. Hindi sila nag-iiwalay, hindi sila nagkakantsawan, hindi sila nagsisiraan. At ang sabi ng Bible, they had everything in common. Verse 45, selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had needed. Binebenta yung kanilang mga properties para ipantulong. Ganun sila katimplado. Walang swapang, walang madamot, lahat. Kung pwedeng ibenta lang sa akin para makatulong, they are willing to do that. And then verse 46, sabi ng Bible, every day, say the word, every day. Sabay-sabay na sabihin, every day. Eh, ang problema sa atin nga, wala tayo ng mga pang everyday. Ano yung everyday nila? Every day, they continue to meet together in the temple courts and they broke bread in their homes. Ibig sabihin, meron silang temple courts, meron silang meeting sa bahay. Meron silang sama-samang large gathering at meron silang small group gatherings. They broke bread in their homes, ate together with glad and sincere hearts. Verse 47, tuloy natin. Praising God and enjoying the favor of all the people. Timplado, nag-enjoy, may favor sa mga tao. And the Lord what? Added to their numbers daily those who were being saved. Dahil tiplado, tama yung mga regado, may prayer, may fellowship, may pag-aaral. Ang dulo, sabi ng Bible, the Lord added to their number daily those who were being saved. Ibig sabihin, araw-araw nadadagdagan kasi tama ang timplado. Sino rito naniniwala na dapat araw-araw lumalago ang simbahan natin? So, isa-summary ko, ano ang New Testament lifestyle? Okay? Tingnan niyo po, bro, lagay mo yung ating outline. Yung ating New Testament picture ng simbahan. Ito yung simbahan ng araw. Lagay mo nga, bro, yung outline. Yung the New Testament. Okay? Lagay natin. Sandali lang po, mga kapatid. Medyo yung aking tagalagay po, naubusan po kasi ng unleaded. Mukhang diesel lang nilagay, kaya medyo bumagal. Okay, andyan na tayo? Andyan na. Okay, puntahan natin sandali yung pattern of the early church.
Ito yung pattern ng early church. Tingnan niyo po ito. Sa timpla, kukopyahin mo na lang eh. Amen. Bakit, tingnan niyo ako, bakit ang Jollibee, pareho ang lasa sa Aklan at ang Jollibee sa Maynila? Bakit pareho ng lasa? Dahil pareho ng timpla. Kasi isa lang ang pinanggalingan timpla. Yung kanilang komisari. Bakit ang McDonald hamburger? Kasi lasa ng McDonald dito sa Aklan. May McDonald ba dito? Meron. Bakit ganun ang lasa pareho ng McDonald sa Negros? Sa Bacolod. Pareho ng lasa. Kasi po, yung timpla nila, binantayan nila. Hindi na magiging McDonald kung iba-iba lasa. Can you ever amen? Tama po ba? Bakit ang Jollibee, ang spaghetti, manamis na miss? Tinalo nila yung McDonald. Kasi iba timpla ng Jollibee. Nasa timpla. Ito yung pattern. Ganito nila tinimpla ang simbahan. Kung bakit sila araw-araw nadadagdagan. Tingnan mo kung may timpla kayong ganito. Number one, ano timpla nila? They nurture a close-knit community. Yan, true cell group yan. Ibig sabihin, sa New Testament, meron silang cell group. Yung cell group nila, nagiging community. Nagkakaroon na sila ng relationship. Hindi sila mga religious people na nagmi-meet para lang mag-meet. They come to church not to go to church. They go to church because they belong to the church. Meeting together means sense of belonging. Alam nyo, may mga tao ngayon, nagpupunta sa simbahan, pero wala silang sense of belonging sa simbahan na yon. Yung kadadating pa lang, papalis na. Nakakita na ba kayo na isang Kristiyano pupunta sa church, papakiramdaman yung ilaw, yung preaching ni pastor, yung paligid, titingnan yung CR, saan lang siya magdi-decide? Ayoko dito, hindi aircon, mainit. Parang siya pa namimili. Pag-aralan niyo yung attitude natin sa simbahan. No? Baka yung simbahan mo hindi maganda kasi ikaw ang magpapaganda. Come on. Tuwing kayo pupunta, ewan ko ba't ganito simbahan, no? Nakaranas na ba kayo sa simbahan ninyo may mga masusungit? Okay, gamitin ko ibang term. Yung maarte, sa atin, pag ang sa simbahan natin may maarte, galit na galit tayo, I rebuke you in Jesus' name. All your kaartihan, lumayas ka, di ba? Sa akin, ang maarte sa simbahan, mahal na mahal ko yung mga yan. Sabi ko doon sa isang maarte, pwede bang ikaw mag-ayos ng CR? Total maarte ka naman eh. Malamang gaganda yan CR natin. So siya nag-asikaso, Bishop, bili tayo nito, ito po ayusin natin. Pagbalik ko, gumanda, nagkaroon ng himala. Talaga itong mga maarte na to regalo ng Diyos. Kaya lang na-misinterpret mo, akala mo pampaalat eh, pampatimpla pa yung masungit pala na yun. Hindi tayo marunong sa ganyan. Sino sa inyo galit na galit kayo sa mga maarte? Akala mo naman kung sino, arte-arte. Ay, ano ba itong CR nyo? Ay, akadiri. Yun ang kunin mong taga-ayos. Kung nga mag-ayos, total maarte ka naman, di ba? Tuwing ginagawa ko yan, laging gumaganda yung CR namin. Alam niyo naman, pag maganda CR, yung mayayaman, makinig kayo ha, yung mayaman ng bahay niyan, aircon, maganda. Yung opisina niyan, aircon, maganda. Tapos yung kotse niyan, aircon, maganda. Pagpunta niya sa church, titignan niya kung maayos din. At pag nakita niya, maganda bahay, maganda opisina, maganda kotse, pangit ang simbahan, maniwala ka hindi na pupunta sa iyo yun. Kasi, I don't belong here. Bakit? Wala sa level ko. Maarte. Pero yun ang magbabago ng sitwasyon ng simbahan niyo. Sino rito willing i-welcome ang mga maaarte sa church? Come on, maarte ka, punta ka dito sa amin. Artihan mo ang simbahan namin. Gamitin mo yung power ng arts mo. Di ba? Tama. Meron ba kayong katabing ma-arts ngayon? Yung ma-arts. Tama. Yung buhok, pwede naman ganun, kinulot pa ng gas, ginanong pa, tapos ginanong ganun pa na. Grabe ang arte naman ng buhok nito. Ganun talaga, yun ang mga kailangan natin. Amen. Pagpasok ko sa CR, sabi ko, grabe, may halaman pa sa loob. Grabe itong ganda ng halaman. Pagdating ko dito, grabe, may spray. Bango. Talaga itong maarte na to regalo ng Diyos eh. Amen.
Ang simbahan, nabubuhay yan sa community. Tatanggapin nyo kung maging sino ka man. Amen? Wala kayo kay Sharon tsaka kay Robin Sila kaya nila sabihin, tatanggapin kita. Sino ka man. Di ba? Sa cell group, tinatanggapan lahat. Maging sino man yan. Amen? So, meron ba kayong simbahan dito na balanse, timplado? Alam mo, sa church namin, pwede kahit sino. Bakit? Nagmamahala ng mga tao dito. Amen. Pag mahirap ka, tanggap ka. Pag mayaman ka, abono ka. Di ba? Ganun talaga papel mo. Ba't ka yumaman? Alam nga naman, ikaw na yumaman, ikaw pa hihingi. Sino rito naniniwala mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap? Hallelujah. Parang ano yun mas mabuting ako na lang ang nakawan, utangan, kaysa ako nangungutang at nagnanakaw. Kaya yung mayayaman dyan, naku, mag-iingat kayo, baka bawiin lahat yan. Kasi kayo, pag kayo pinayaman, talaga kayo ang tagabigay. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala payayamanin ako ni Lord. Kasi marunong nang magbigay. Amen? Number two, ito malaga. They are intentional about growing together in faith. Di ba nagba-Bible study sila? They devoted themselves in the apostles' teaching. Kasi po, ibig sabihin po sa New Testament, they are intentional about growing together in their faith. Siya nga naman, ano naman ang saysay ng simbahang hindi naman lumalago? Kaya ka nasa cell para ka lumago. Kaya ka nagsisimba, kaya ka lumago. Kaya kayo nag-uusap-usap ng mga kapatid mo sa Panginoon para kayo lumago. The goal is to grow, not to enjoy. Say amen. Sabi ko doon sa church ko, pag may cell group dyan, dapat, pag nagtipong kayo, nagtutulungan kayong lumago. Bakit ganun yung grupo mo, yung tatlo na backslide, kayong dalawa na lang natira? Kasi gusto nyo lumago, kayong dalawa lang, yung tatlong nag-backslide, di nyo inisikaso. Dapat walang mababackslide sa cell group kasi we are growing together in faith. So wag lang ikaw, wag mo lang isipin sarili mo. Dapat pag lumalago ako, idadamay mo yung ka-cell group mo. Ganyan ang simbahan nung araw, ganun ang timpla nila. Are you listening? Hindi lang sila nagpe-fellowship, pero they are growing together. Timplado. Siya nga naman, ano nga na, di ba? Meron ba dito ang cell group nyo, puro dalahan lang kayo ng pagkain? Kain naman kayo ng kain. Ayun, ang lalaki na ng waistline nyo. Nag-grow, hindi yung cell, yung waistline. Di ba? Kaya kayo nagsa-cell group para mag-grow ang inyong pananampalataya. So nag-uusap kayo doon, nag-aarga yung salita ng Diyos para lumago. Yun ang ibig kong sabihin. Ganun ang timpla. Number 3, tingnan nyo to. They aim to live out their faith. Ang target nila, yung kanilang buhay pananampalataya ay maisa pamuhay nila. Ibig sabihin, life application, lahat ng natututunan, life application. Halimbawa, ganito. Ni-redeem tayo ng Panginoon. Ikaw ni-redeem, amen. Ikaw ni-redeem, amen. Yung isa, bumalik, nag-backslide. Ano gagawin mo? Application. Kung niredeem tayo ng Panginoon, tulong-tulong tayo, i-redeem din natin ang taong yan para makapanumbalik sa Diyos. Application. Kinebra, men. Hindi ka masaya, makita mo yung katabi mong ka-cell group mo. 5 buwan na nagsa-cell group, umiinom pa rin, hindi ka masaya. Nagyoyosi pa rin, inaaway pa rin ng asawa. Live out your faith. Ipakita mo na isa kang Kristiyano talaga, ipamuhay mo. Yung iba kasi ganito, tingnan niyo ako. Christian ka ba? Oo. Ang labo, di ba? Hindi talaga, Christian ka ba talaga? Oo, Christian talaga ako. Parang sasalita, oo, pero sa mukha, hindi. Live out your faith. Yan ang buhay nung araw. Una, hindi sila pwedeng mameke. Pag nag-peking Christian ka, paano makapagkamalang kang totoong Christian? Di pinatay ka. Alam mo sabihin, hindi o peke lang po ako, nagpapanggap lang po akong Christian, promise. Christian ka ba? Kayo naman, hindi na mga biro. Hindi naman talaga ako Christian. So, hindi sila pwedeng mag-fake. Dapat genuine lang sila. Ngayon po, ang uso ngayon, puro religious. No? Tinan mo yung katabi mo. Hindi ko alam kung mamaya magpo-porno yan. Ha? Hindi ko alam yung katabi mong pogi ngayon. Mamaya, nagbabarbell pa yan. Ha? Pagkatapos mag-barbell, pag uwi, may dalang Barbie.
Ay, naging iba. Biglang naiba, di ba? Kasi hindi mo nga alam eh. Sino ba dyan talaga yung original, ha? Ang mga babae, hindi porkit malaki katawan, ha? Yung mga babae, mahilig sila sa, wow, ang ganda ng katawan. Tinan mo nga, masil-masil. Tsaka, ang ganda ng tattoo, ano? Oh. Pag pumunta kayo ngayon sa Maynila, yung lahat ng gym, kampo ng mga bading. Oh, yung mga gym sa amin. Kaya hindi na ako nag-gym, bumaba nga, oh, kita nyo. Si Jonathan, hindi na rin nag-gym. Hindi po kinakailangang, dapat we aim to live out our faith in everyday life by actively engaging in missions. Tingnan nyo to. Pag tama buhay mo, nakaka-influence. Pag tama buhay mo, nakaka-mission. Tama po ba? Pag tama, nakaka-mission. Pag mali, konsimisyon. Tama? Nakukonsimi yung pastor. Kahit anong turo mo, mali kasi they never live out their faith. Tuloy, sila yung nagiging hadlang sa misyon ng simbahan. Wala, hindi makonvince yung nanay, yung tatay. So yung nanay, tatay, hindi born again. Pero siya, Christian siya. Pero siya ang hadlang kasi nga, they never learn to live out their faith for the sake of the missions. Dito sa simbahan ng timpla nila, tumino tayo, umayos ang buhay natin para maraming makakilala sa Diyos. Yun ang timpla nila nun. Can I hear amen? Pangapat, puntahan nyo to. I'm sorry. Nakita ko, itong pag-live out ng faith po, hindi ho pala biro yan. Tingnan mo katabi mo. Ha? Ano kaya yan pag mag-isa? Ano kaya itsura niyan? Ano? Hindi, honest po. Kayo ba, sila po, yung katabi niyo po ba na yan, may nangyayari po dyan, iba, no? Yung pang-apat po kasi dito, ito yung pinakamalaga. Reaching out to other with the love and the message of Jesus. Ito po yung pang-apat. Lagyan mo bro yung pang-apat. We reach out to others by the love and the message of Jesus. Yun po yung pang-apat. No? Nagre-reach out tayo. Tingnan nyo sandali, no? Para makita nyo po yung picture na sineshare ko sa inyo. Ang simbahan may dalawang gathering. Unang gathering, yung maramihan tuwing Sunday. Tapos may small group, yung mga cell group during the week. No? Pero, kung papansin ninyo, sa aking experience, ang buhay ng simbahan nasa cell group. Bakit? Kasi doon nila na-express yung kanilang pagiging pamilya, magkakapatid. Diyan sila nagtatrabaho para lumawak ang gawain ng Panginoon. Wala po doon sa Sunday. Ang Sunday ay isang lugar ng palakasan. Pagpunta nyo doon, palalakasin kayo ni Pastor, so makita ng preaching ng Word of God, tsaka teaching ng Word of God. Are you still here, mga kapatid? Merong isang bagay na dapat makita po natin. Okay? Ipapakita ko lang muna to sandali. No? Let's look at this. No? Puntaan natin. Kapatid, lagay mo nga. Yung the cell group DNA. Ang cell group DNA. Para ma-summarize natin to. No? Pero lagay mo nga yung cell group DNA. Lagay mo na lahat. Yung tatlo. Ano ang DNA ng cell group? Sabay gumagawa? Naghang lang po, Bishop. Naghang lang daw po. Okay. Naghang. Okay. Ang cell group DNA, tatlo. Tingnan nyo itong mabuti, DNA. Ibig sabihin, ito yung quality of life nila. Hindi ito yung purpose. Alam niyo yung purpose ng cell? Ang purpose ng cell, 4. Sulat niyo to, 4. Ang purpose ng cell, number 1, to evangelize. Purpose yan, ha? Lahat ng cell dapat nag-evangelize. Pangalawa, lahat ng cell nagbibuild ng community. Pangalawa, una nag-evangelize, nagbibuild ng community. Number 3, okay, fellowship yun, ibig sabihin. Number 3, dapat nagde-develop ng leaders. Okay? At ang pang-apat, ito yung talaga yung number 1, nagmo-multiply. So, multiplication, evangelism, fellowship, building community, and developing leaders. 4 yan. Ulitin natin, multiplication, come on, say it, multiplication. Pangalawa, evangelism. Say it, evangelism. And then number 3, building ng community, relationship, fellowship yan.
At ang pinakahuli, develop or training leaders. Yan po yung tinatawag natin purpose of the cell. DNA tayo, DNA. What is the DNA of the cells? Number 1, the DNA of the cell must be biblical. Number 2, it must be relational. And number 3, missional. Nakita nyo? Sino nakakabasa? Okay, tingnan nyo. Lagay tayo ng konting observation. Ang cell, titimplahin nyo. Titimplahin nyo. Timplado dapat ang DNA. Biblical, ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin, laging nasa Bible. Can I have amen? Ibig sabihin, nag-grow tayo sa understanding ng Bible. No? Pangalawa, relational. Yan ang cell. Yan ang timpla. Hindi pwedeng aral lang aral, hindi magkakakilala. Dapat habang nagtitipon para mag-aral, nade-develop yung ating community, nagkakaunawaan tayo, nagmamahalan tayo, nade-develop ang relationship. Amen? Timplado yan eh. Pero, pangatlo, missional. Hindi tumitigil sa pag-reach out sa mga kaluluwa. Halimbawa, alam niyo po ba, maraming church ngayon nang punong-puno ng doktrina, punong-puno ng relationship, pero wala ng missional aspect ang grupo nila. Ganito dapat. Dapat ang church missional. Dapat ang disciple-making missional. Dapat ang cell group missional. Dapat ang cell leader missional. Dapat ang cell member missional. Kasi kung kayo po ay missional, hindi titigil sa paglago ang simbahan. Ano yung mga palatandaan ng mga cell group na hindi lumalago? Marahil may cell group dito na hindi na lumalago ngayon. Pakinig ka ha. Check mo lang kung may DNA ang cell mo. Yung pala, pag pupunta ka sa cell mo, ikaw cell leader, pinag-aandaan mo, yung teaching mo, yung biblical mo. Puro ka na lang teaching. Puro ka na lang teaching. Yung isa naman, puro relationship. Puro relationship. Napansin mo ba yung mga dumaatin sa cell group mo? Hindi na sila missional. Kasi wala na sa timpla. Ang timplado, 3 yan, hindi isa. Are you listening? Hindi pwedeng puro relationship ang cells. Dapat ang cell, timplado. May relationship, may biblical, at meron ding missional. Sige, tanongin kita. Ikaw na lang. Missional ka ba? Simple lang naman eh. Kailan ka huling nag-reach out ng kaluluwa? Alam mo, minsan, ito yung weakness ng simbahan. Kaya nga sabi ko, wala na sa timpla itong mga Christian na to. Kasi, mula bata hanggang pagtanda, lagi sila nagsisimba, excited sila sa mga mentoring. Pero tanungin kita, kailan ka huling nag-mission kumuha ng isang kaluluwa? Nag-share ka ba sa anak mo, sa asawa mo, sa kapitbahay mo, sa opisina mo, sa classmate mo, sa mga taong sino sa inyo ang missional? Kasi pag missional ka, iba tingin mo sa kaluluwa eh. Alam mo kanina, kung kasama po kayo sa mga pastor, pinakita ko po yung needs ng generation na dapat i-win. Walang relasyon, walang alam sa Bible, walang meaning at purpose ang life, wala silang community, at wala silang pag-asang ma-develop. Kawawa ang tao, kaya mini-mission natin yun. So nagpupunta ako sa cell group ko, pag-aralan ng Bible, para lumakas ako. Nagpupunta ako sa cell group ko, may relationship doon para tumibay ang buhay ko. Pero para sa mission. Pag ito hindi nyo natimpla, cell group hindi lalago. Church hindi lalago. So tanungin mo sa sarili mo, ikaw ba ay kabilang sa mga templadong gawain ng Diyos? Pakinggan nyo to. Itong drummer natin, pag hindi ito missional, napakawalang kwentang drummer yan. Itong gitarista, pag hindi ito nagwiwi ng souls, walang kwentang musikero na simbahan yan. Nagiging may value lang yung pianista, yung tagakanta dito, kapag sila ay umaakay na ng kaluluwa. Can I have your amen? Mukhang may nalungkot.
Malamang worship team yan. Say amen. Yung mga sumasayaw, sabihan nyo sila, oy, wag kang maarte sa kakasayaw. Kailangan maging missional. Sino naniniwala? Dapat lahat ng worship team, music team, missional. Lahat ng dancer at dancing queen, missional. Amen? Amen. Lahat ng ushering ministry, missional. Lahat ng elders, deacons, missional. Hindi pwedeng hindi missional kasi nawawala ang timpla ng New Testament Church tuwing nawawala ang missional aspect. So simple lang ang simbahan. Bakit hindi lumalago? Wala sa timpla kasi wala yung number 1 ingredients, missional. Di ba? Tama. Kahit anong ganda ng kantahan nyo, ang gagaling ng mga doktrina nyo, pero kung di rin kayo lumalago, walang kwenta yung doktrina, walang kwenta yung relationship, kung walang naliligtas na kaluluwa. So, pwede bang balikan natin yung tamang timpla? Say amen. Ngayon, hindi na sa inyo lihim, hindi na kayo ignorante. Alam nyo na kung ano yung tamang cell group. Can I hear amen? Tinitimpla eh. Tignan nyo po sandali yung proseso. Minsan, sa simbahan, hindi natin alam paano natin paunlarin ang mga tao sa simbahan eh. Pero babanggitin ko po ito kasi ito po yung napakahalaga. Puntahan natin sandali itong process ng isang believer. Ito yung timpla. Kung mayroon tayo mga process ng believer, ganito yung process. Ito yung process. Tinitimpla mo yung una, lahat ng tao sa simbahan, magsisimula sa pagiging attender. Dumadalo lang. Pagkatapos niya maging attender, pangalawa, magiging member na siya. Nagiging member. Pangatlo, pag naging member siya, magpapadisciple na siya, kaya nagiging disciple siya. Hindi ko ma-disciple yung mga attender. Ang hirap. So, ayan. Pangapat, nagiging leader na siya. Ganyan ang proseso sa G12. Yung process ng believer, malinaw sa atin, timplado. At ang panlima ay nagiging leader of leader. Ngayon, ikaw yung pastor. Mahirap naman siguro ang simbahan mo wala sa timpla. Ito yun eh. Tingnan nyo ako. Pag ang simbahan mo, laging merong attender. Laging meron diyang member. Pero meron na rin diyang disciple. Amen. Tapos, nagde-develop ka na ng leaders. Usually, yung number 5, ang pinakamahirap gawin. Kasi yung disciple nagpapaalaga. Pero yung leader, siya nag-aalaga. Ganun dapat. Mahirap naman lahat, puro alagain, walang nag-aalaga. Kawawa naman, wala sa timpla. Kung merong mga attender, may merong mga member, dapat itulak nyo, umalis ka na dyan sa pagiging attender. Dapat maging member ka na ng cell. Pagpasok sa cell, dapat maging disciple ka na. Teka muna, ano ba ang disciple? Lagay mo yung disciple kung ano. Yung life ng isang disciple. Ito yung life ng isang disciple. Pakilagay mo nga kapatid. Okay? Andiyan ba yun? What is a disciple? Una, okay, bago, di ba, attender. Attender siya. Tapos, magiging member. Tapos, magiging disciple. Tanong, paano ka nag-disciple? Timplahin natin. Dapat merong ito, Ricardo. Number 1, natututo ng magpalo kay Christ. Wow! Yung mga umaattend lang, minsan di naman sumusunod yan kay Kristo. Yung mga nagpapamember. Okay, pakinggan nyo to. Membership is not for the Christian church. Membership is for religion. Because sa Christian church, we don't do membership. Because we know we are citizens of the kingdom. So pag kayo nagpa-member, ibig sabihin, papadisciple ka na. Pag na-disciple ka, nagiging followers of Christ ka. Ano ibig sabihin? Followers ka, kung ano yung sinasabi ng Bible, sinusunod mo. Nag-o-obey ka, nagseserve ka, nananampalataya ka. Yun ang followers. Pangalawa, fishers of men. Yun ang disciple. Come and follow me. After follow me, I will make you what? Fishers of men. Ibig sabihin, lahat na nagpapalo, ginagawa niyang fishers of men. Ibig sabihin, nag-i-engage sa kayo sa missional aspect. You see, a disciple must be missional, fishers of men. You hear that? Ano ang pangatlo?
Pangatlo, they join fellowship. They are fellowship lover. Ibig sabihin, they love their spiritual family. They love their church. They belong to church. Ito yung mga sign palatandaan na meron ng disciple sa church. You hear me? Yung mga musikero, sumusunod na sa Diyos, disciple na yan. Di ba? Eh, pastor, di nag-evangelize. Ay, hindi. Member lang yan. Nagiging disciple ka kapag ikaw ay sumusunod. Do you hear me? Taas yung kamay na gusto maging disciple. O, yung iba dyan, susunod na. Palakpakan natin yung nagde-desire maging disciple. Kaya lang, ito yung karakter, ito yung timplado. Ito yung timpla. Pag tinikman ka na, ba, sumusunod na to kay Lord, ha? Abay, makakay na rin ang kaluluwa, nakakatuwa naman yun. Uy, hindi na umabsent ng fellowship, grabe, nakakatuwa naman. Di ba nakakatuwa yung ganyang Christian, no? Eh, yung once a year, umate ng church. Hindi nakakatuwa. Yung parang laging first timer, uy, bumalik ko. 3 years ago pa yan, alam mo. Pero hindi naman sumusunod kay Lord. Hindi nagiging fisher sa mga. Kasi nga, hindi templado, hindi niya alam kung ano. So kaya ako to pinakita sa inyo kung ano disciple. Para lahat ng members nyo, i-checklist nyo. Kung kayo sa leader, ako may member kang isa dyan, followers na ba to ni Christ? Fishers of man na ba to? Fellowship na ba to? Yung good. Pag nakita mo, pumasa sa tatlo, templado, disciple yan. Say amen. So balikan natin ulit yung process. Balikan mo yung process. May natututunan tayo, ha? So, una, attender, magiging ano? Member. Pangatlo, magiging ano? Ngayon, pag disciple, dahil nagpa-follow, nagiging fishers of men, they love fellowship, isasalang mo na yan sa training. Say that word, training. Bago siya tumawid maging leader, dadaan yan sa training. Sa G12, ganito training. Start up your new life, life class, destiny training. Amen? Tapos, gumagawa ng mga special training para maging cell leader siya. Okay? So, hindi lamang po disciple, bro, palitan mo yung number 4 na leader, dapat yan, cell leader. Yun. Ha? Ngayon, nagiging cell leader ka na. Hallelujah. Sino yung narito ngayon, nasa level ka na ng cell leader? Pero hindi ka pa disciple. Grabe, senior ka. Tinurbo, ibig sabihin. Ha? Meron ba sa inyo na ano ba yung kalderong may pressure? Ha? Ano? Pressure cooker. Sino rito na pressure cooker? Ngayon, cell group ka na. Yun, na pressure cooker eh. Naging cell leader bigla. No. Ipina-process, hindi pina-pressure. So, amen. Mga tao, pagdating sa training, galit, no? Ano yan? Start up your new life. After 1 week, umaten. Ang hirap eh. Saan ka ba galing? Meron kasi kaming start up your punishment. Anong yung binabago niya na, binibigyan niya ng ibang meaning yung training, pampaganda, pinapalabas niya, pressure. Di ba? Bakit ka nag-aaral sa start up your punishment? Kasi para magsimula na daw yung aking life punishment. Punishment na naman? Life class yun. Ay, kala ko life punishment eh. Ano po ba kasunod pagkatapos po ng life punishment? Eh di school of punishment. Bakit ang training, puro punishment? Pakinig kayo. Hindi nyo mapupuntahan ang cell leadership unless dumaan kayo sa training. Ha? Mahirap magpa-opera sa atay nang hindi graduate sa medicine. Say amen? Mahirap magpatayo ng building sa isang lakwatserong Dota boys. Paano magtatayo? Hindi naman gumraduate ng engineering. Meaning to say, yung mga gumagawa ng magagandang bagay, mga aral yan. May training yan, kaya nagagamit. Ganon din po sa simbahan. Kaya amen. So, kinakailangan, masterin din nyo to, lahat ng member, dapat maging disciple. Pero lahat ng disciple, dapat ma-train para maging cell leader. Taas yung kamay na cell leader. Eto, galingan nyo, ha? Pag cell leader kayo, di ba may mga cell member kayo? Turuan nyo sila na mag-train para maging katulad mo, maging leader. Alam nyo ba, yung dati mong mga cell member na naging cell leader, their promotion is your promotion. Kasi yung dating mga cell leader na kasama mo,
Dating member, naging cell leader, naging cell leader, naging cell leader. Ano tawag sa akin? Eh di dahil leader na to, naging leader of leaders ako. Bro, pakibalik mo nga ulit yung 5. No? Naghang ba ulit? Yung 5 ulit, bro. Ayan, tinan mo, di ba? So, pag ikaw naging cell leader, yung mga disciple, member at attender mo, i-train mo sila para maging cell leader din. Pag naging cell leader ka, at yung mga cell member attender mo, naging cell leader din, eto ka na, number 5, leader of leader. Tingnan nyo to, no? Tingnan nyo to, yung mga kanilang nagagawa. Ano ang nagawa ng attender? Wala. Puro lang yan paasikaso. Yun. Eh ang member, puro paasikaso. Puro paalaga yan. Eh yung disciple, ganun din, puro paalaga. Eh pag naging leader, nag-aalaga na. Ha? Nakita nyo promotion mo? Dati ikaw hinahabol. Grabe, ang tanda na, nagpapapalo pa rin. Ano? Meron ba dito? Pakisundo mo, baka di ako makarating sa church. Ha? Pero pag naglakwatsa ka hanggang Boracay, walang kasama, nakakarating ka. Yung papunta lang sa simbahan, di ba? Napansin ko, yung mga attender, ang hirap magsimba niyan. Pero pag disciple ka na, madali nang magsimba yan. Kasi ibang level na, no? Sa amin, yung mga hindi nagsisimba rito, yung mga lahat ng pasaway, Englishin mo, you will pass away. Marami ba dito mga pasaway? Yung bang, pupunta na sa church mag-isa, magpapasundo pa. Minsan, natawa ako eh. Oh, ba't wala ka? Ba't late? Ba't parang umabsent ka? Pasensya na, pastor, malakas ang ulan, bumaha eh. Oh, bumahaon, malakas ang ulan eh. Bakit? Malalim ba sa inyo? Malalim, hanggang lieg, bishop. Hanggang lieg. Oh, ay, mahirap. Buti, hindi ka na lang umalis, hanggang lieg eh. Nakita ko yung kapitbahay dumating. Oh, baha daw sa inyo. Okay naman, pastor. Eh, ba't sabi nung kapitbahay mo? Tinanong ko, hanggang lieg. Opo, hanggang lieg. Hanggang lieg lang po ng itik. Lahat ng mga kalukuhan ng mga tao, no? Lahat ng mga palusot. Pag lahat doon sa level ng attender member, puro palusot yun. Kaya kinakailangan maging disciple para matanggal yung katopakan lahat. Say amen. So dito makikita mo na kung sino yung mga tropang nandito ngayon. Ha? Dino katabi mo, ano? Ano level niyan? Grabe, pastor. 10 taon na to, attender pa rin. Eh, kailan ka naman magiging leader? Say amen. Pastor, ito, 7 taon na, pero hindi mo man lang nakarating sa disciple level. So, pag pastor kayo, sa leader ka to, pag-aralan nyo to, ha? Yung mga process. Ha? Pag kayo'y naging sa leader na, tawag ko dyan, born in the ministry. Ayan, pinanganak na. Lahat ng dinidisciple, pinagbubuntis na sa ministry. Nako, sumusunod na yan kay Lord, follower na yan. Hala, kasama na sa fellowship yan. Hala, nagpapatrain na. Malapit nang ipanganak. Say amen. Uy, nagpipishers of men na. Yan na. Konti na lang. Pagkatapos ng training, ayun, naging siya leader, ipinanganak na. Born leader na siya. Ha? Amen? Yung iba sa inyo, ha? 5 taong ka na sa sinapupunan, ayaw pa rin lumabas. Bakit? Umaatin lang sa tiyan, ayaw lumabas. Ha? Sabi mo sa katabi mo, labas. Sabi mo sa katabi mo, labas. Sino naniniwala ang aklan ay nangangailangan ng mga totoong leaders? Amen. There will be a time and it is coming. There will be multitude of leaders will be born in Aklan so that Aklan will be changed and transformed. Ang hirap po kapag simbahan, puro attender, tsaka member. Diyos ko po, Lord, tulungan mo po kami. Hindi tayo pwedeng puro attender, member. Dapat maging disciple to become leader and to become leader of leaders. Ulitin ko. Pag attender, puro paasikaso, paalaga. Pastor member, paasikaso, paalaga. Yung disciple, paasikaso, paalaga. Pag naging leader, siya na mag-aalaga. Ilan? Pag kayo naging leader, mag-aalaga na kayo ng 12. Pag naging leader of leader, pastor, 144 na inaalagaan mo. Ha? Sino gustong pumunta sa leader of leaders? Wow. Tama.
Biro mo may inaalaga. Kaya mo yung 144 kasi yung cell member mo 12, naging cell leader lahat, may alaga rin tagla 12. Biro mo, ganda ng promotion mo. Eh samantalang dati, ikaw lang inaalagaan, ikaw inaalagaan, ikaw inaalagaan. Ngayon nag-aalaga ka na ngayon, mas marami na ang inaalagaan mo. Eh makagawa ang pastor ng ganyan, di may member na 144. Eh yung misis niya, eh di 288, 300 kagad ang member. Si pastor pa lang tsaka yung wife niya lang nagtatrabaho muna. Sino may natututunan? Taas yung kamay, I want to become a leader of leader. Ayun, palakpakan natin Lord. May pag-asa. May pag-asa. So pinakita ko sa inyo ang pagiging disciple, pinakita ko sa inyo yung mga process na ito. Okay, tingnan naman natin ngayon to. Okay, puntahan natin itong the cell directional focus. Pag nag-cell group kayo, tingnan nyo yung focus ng cell group natin. Okay? The 4 directional focus. Tingnan nyo to. Inward, outward, upward, forward. Pag kayo nasa cell group, situate inward, yung loob. Pagandahin nyo. Timplahin nyo yung loob. Anong timpla ng inward? Lagi tayong nag-aaral ng Bible. Relational, missional. Naalala nyo? Naalala nyo? Kung kayo pastor, i-take notes nyo talaga to kasi malaki po maitutulong to. Ma-check nyo yung simbahan niyo kung tama pa, kung templado pa. What is inward? Inward focus is that you focus on the cell members. Yung mga attenders, yung mga members. Pino-focus nyo yan. Yung mga disciples nyo, inaalagaan nyo. Pero pag sinabi naman nating outward focus, missional na yan. Usually, ang inward, nakapokus yan sa biblical tsaka relational. Pero yung outward, yun na yung missional. Yun ang focus nyo. May missional aspect. May natututunan tayo? Hindi pwede yung cell group nyo, lagi pinag-uusapan nyo, yung problema nyo, yung crush mo, hindi ka sinagot, yung nanay mo, puro ganun. Ingatan ang super drama, okay? Yung mga nagmukha na kayong Koreano, di ba? Napansin yung cell group nyo, nagsisingkitan na kayo. Napansin nyo, nag-cell group, parang naging Koreano na tayo. Kasi puro tayo drama, Korean drama, di ba? Yung isa naman, bakit yung nagiging singkit na lahat? Mga aklanon pero singkit. Kasi walang ginawa kundi kumain. Tapos ang kinakain nila, nagtitipid, puro noodles. Bakit ang Chinese singkit? Alam niyo kung bakit? Bakit? Chinese. Mag-observe kayo sa mga Chinese. Ba't kaya to singkit? Kasi po, yung mga bata yan, nung bata sila, lagi silang pinapakain ng noodles. So tuwing kakain ng noodles, sabi ng mga bata, ay, nako, pansit na naman. Kaya naging singkit ho yung mga yun. Okay? Are you listening? Let's go back to topic. Hindi pwedeng puro kainan inward. Dapat may outward. Outward means you took good care of the people outside of yourself. Iniisip nyo rin yung hindi nyo member. Okay? Last few minutes na lang ako. Okay? What is upward? Upward means pinopokus mo sila sa relationship nila sa Diyos. Relationship sa isa, inward. Relationship ninyo sa mga unbeliever, outward. Pero may relationship din kayo sa taas. That is Godward. Are you listening? Ang pinakahuli is forward. Forward means pinopokus mo silang maka-forward. Development, leadership training, development, leadership forward, leadership training forward. Kasi po, pag walang training, walang forward. Na-stuck sila. So, kinakailangan, iisipin ninyo yung directional ng cell group mo. Kung kayo po ay cell group leader, iniisip mo, dapat maging malakas ang relationship ng cell group ko. Pangalawa, outward. Dapat may connection kami sa unbeliever para mawin namin. Pangatlo, upward. Dapat ang lahat ng cell member ko may outward relationship kay Lord. Nagde-devotion, nagpe-pray, nag-worship, lumalago sa pagkilala sa Diyos. Forward. Dapat lahat ng cell group ko nagte-train para ma-develop, ma-forward
mag-increase yung kanilang level, pataas ng pataas. Hanggang sa sila'y maging leader of leaders. You always think about their training. Sino may natututunan? Taas yung kamay na naniniwala, it's time na baguhin ang mga simbahan ngayon. Tama po ba? Now, paano natin ito ginagawa? Kailangan natin ng strategic leadership. Okay? Say that word, strategic leadership. Puntahan ninyo, ano ang ibig sabihin ng strategic leadership? Para bago ako magwakas, ito yung magawa natin lahat. Okay? Bro, lagay mo yung strategic leadership. Strategic leadership, 3 things na dapat tandaan. Number 1, dapat ang strategic leader ay merong strategic thinking. Yan ang una. Pangalawa, dapat meron silang strategic mouthing. Marunong magsalita. Pangatlo, meron silang strategic actions. Ang tawag dyan, strategic leaders. Kung kayo po ay pastor, kung kayo po ay primary 12, at kung kayo po ay tinatawag po nating cell leader, dapat kayo po ay strategic leaders. Ano ang number 1 components o mahalaga sa strategic leaders? Ibig sabihin po, strategic thinker. Sa Tagalog niyan, marunong mag-isip. Strategist. Huwag na huwag kayong magpapastor na hindi nag-iisip. Bakit? Ang gawain natin, ang daming umahadlang. Pero pag nag-isip ka, matatanggal ang hadlang. Sabihin mo nga sa katay mo, isang isip lang yan. May mga cell group na hindi lumalago, pag-isipan mo. Huwag mong titigan. Isipin mo, ba't hindi ka lumalago? Alam niyo po, sa church ko, na pinagpapastoran, yung pinagkatiwalang simbahan sa akin, sabi ko sa mga leaders ko, pwede kayong mag-fail, pwede kayong magkamali. Okay lang sa akin. Basta tiyakin nyo lang, pag kayo nagkamali, mag-isip kayo, saan kayo nagkamali? Learn from your failure. Walang perfect na tao, walang perfect na leader. Maraming leader nagkakamali. Okay lang yan. Basta you learn from your failure. Alam nyo, pangit? Nag-fail ka na, wala ka pang natutunan, uulitin mo yung failure na yon. Nagtaka yung iba, Bishop, bakit yung mga leaders mo, lagi sila lumalago? It's because I teach them how to fail forward, not backward. To fail forward is to learn why you fail. You find out and discover because you are using your mind. Say amen. Ano ang ginawa mo? Nakita mo na cell group mo hindi lumalago. Anong ginawa mo? Wala? O dapat nag-isip ka? Find out ba't di lumalago? Eh sabi ni Bishop, dapat ang cell group number 1, nagmumultiply. Hindi tayo nagmumultiply. Number 2, dapat ang cell group nag-evangelize. Hindi naman tayo nag-evangelize. Number 3, dapat ang cell group nagde-develop ng leaders. Hindi naman tayo nagde-develop ng leaders. Number 4, dapat ang cell group nagbibuild ng community. Abay, sa 4 pa lang, wala tayong tinamahan ha. Abay, dapat ayusin natin to. Learn from your failure. Taas yung kamay na willing maging strategist. Kaya lang, ang component po ng strategist, thinker, nag-iisip. Makinig kayo mabuti. Nako, iba na sana simbahan ngayon sa Pilipinas kung nag-iisip lang ang mga pastor. Ibang-iba na ho. Ibang-iba na simbahan nyo kung may nag-iisip lang dyan. Alam mo bakit walang nangyari simbahan? Tuwing walang nag-iisip, walang mangyayari sa gawain. Sa araw na ito, sabi ng Bible, Jeremiah 3:15, I will give you a shepherd after my own heart, and they will lead you with wisdom, knowledge, and understand. Jeremiah 3:15 po yun. Yung leaders daw natin, who will lead you with knowledge and understanding. Ibig sabihin, thinker, nag-iisip mag-lead. Ang pangalawa, strategic mouthing. Makinig tayo mabuti. Mouthing is used for communication. Hanga ako sa mga pastor, pag nag-isip sila, with clarity na ipapaliwanag nila kung ano gagawin. Malinaw ang goal, malinaw ang plano, malinaw ang gagawin, malinaw ang steps, puro may clarity. Alam mo ang pangit? Ang ganda ng isip mo, hindi ka makapagsalita.
Sa isip mo, nakangiti ka. Alam mo na gagawin ko. Ano po? Ano ho yan? Yung pala, hindi marunong mag-mouthing. Maraming leader, walang power to talk. Pag-aralan mo yan, kapatid. Kasi kahit anong ganda ng plano mo, napansin nyo, maraming pastor, hindi naman sa walang plano yan eh. Di ba? Ang problema, hindi niya kayang i-communicate. So, siya lang may alam. But the moment you learn how to mouth, to talk, to communicate, makukonvince mo na ibang mga tao, marami nang gagalaw sa gawain ng Panginoon. We need to communicate our visions, our goals, our desires. And I promise you, once you let other people hear you, something will happen. Ang pinakahuli po, strategic actions. Ibig sabihin po niyan, may mga effective steps ka na gagawin. Yung tamang steps. Walang kwenta, kung puro ka isip, walang gagawin. Sa makatuwid, ang tawag ko dito, panatang maka-Diyos. Panatang maka-leader. Ako'y sumusumpa sa isip, salita, at sa gawa. Yan ang kailangan natin leaders. May natutunan ba tayo? Dalangin ko sa Panginoon na lahat po kayo narito ngayon ay gagamitin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, timplahan na to. Timplahan na. Amen? Amen. Ikaw, ito yung timplahin mo sa sarili mo. Ano ka? Marunong mag-isip, marunong mag-communicate, marunong mag-steps ng action. Taas yung kamay, yung mga strategic leaders na i-anoint ni Lord sa hapong ito. Tumayo tayo lahat. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Taas natin mga kamay sa Panginoon. Lord, itinataas namin sa iyo ang aming gawain dito sa Aklan. I pray, Lord, na mag-raise up ka ng mas maraming leader of leaders upang maraming kaluluwang ma-disciple. Lord, tinataas ko sa iyo ang mga cell group, Lord, na matimpla ito ng maayos, Lord. It is biblical, it is relational, and most of all, it will become missional. Hallelujah. Tingin po kayo lahat sa akin ngayon. Sa oras na ito, may mga taong nakalimot sa misyon. May mga taong hindi nyo na ginagawa ang missional. Pero habang nakikinig kayo, nararamdaman mo sa puso't damdamin mo, gusto ng Lord pabalikin ka sa missional. Kung ikaw yung sinasabi ko ngayon, gusto kitang ipag-pray. Yung bang, Lord, babalik ako sa misyon, I will begin to bring the gospel to other people. Ganito gawin mo. Pumunta ka sa harapan ngayon, magkakaroon ako ng special prayer doon sa mga lalaki at babae na gustong bumalik sa missional aspect ng buhay niya. Pumunta sa harapan. Wala akong pilitan to. Yung nakunbig, I have to bring the gospel again to other people. I will become a missional person ulit. Hallelujah. Sige po, dito sa harapan. And then, pag nagpunta kayo sa harapan, itaas yung inyong mga kamay. Tanda ng pagsuko, pag-surrender sa Panginoon. Lord, sa hapong ito, we come to the altar. We come to surrender who we are and what we become. Hallelujah. Panginoon, sa gabing ito, sa hapong ito, dalangin ko ng bawat isa makarecover sa mga bagay na nawala ng timpla, Panginoon. Puro na lang kami relationship sa aming mga simbahan. Puro na lang kami pag-aaral ng Bible at doktrina. Pero ang mga kaluluwa sa labas ay hindi namin naasikaso. But Lord, today we come, bring back the passion in my heart, Lord God. Lord, bring us the passion. Bring us back, Lord God, the vision for lost souls. Today I declare, Lord, I am a missional disciple of God. I am a missional cell leader. Our church is a missional church, Lord. We will go back to our mission. Hallelujah. Jesus said, as the Father has sent me, sabi niya sa kanyang disciples, so I am sending you. He said, peace be with you. As the Father has sent me, so I am sending you. Lord, sa araw na ito, isend mo ang bawat isa. Lord, here I am, Lord, send me. Come on, say that word. Here I am, Lord. Send me to the nation. I declare that in the name of Jesus, anointing will be upon you. Empowerment will be upon you. God will give you the words in your mouth so that
gospel to the nation. Salamat, Ama, sa araw na ito.